Pagses is unreliable also because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No? Ang dami niyang kabalbalan. No? Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. No? And we know each other. We know each other's background. Ngayong umaga ng Sabado, nandito pa rin kayo sa restaurant. Well, I don't sleep. I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na nilipat sila. At ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason nila. And very personal, sabi ko nga, yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa serbisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. No? And ayoko namang pigilan sila. Kasi matured naman na sila. May sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin yun. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Gaya kahapon yung present mo na there's a temptation na you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa namin mag-recant, bumalik ka? Hindi, tapos na yung 4, pero yung naiwan na 14, walang ganon. Kasi mula noon, nung sinusuhulan pa lang sila, tumanggi na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig nyo yung mga recorded conversations, ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo, gano'n. So ang sinasabi ng 14, Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So bakit pa kami makikipag-meet? So straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan, no? Pero itong 4, nagsabi na sa akin, no? And tinarget ang 4 na ito dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga mga nasa Intel community. I don't know their identities, but the way they behave, mga operatiba, no? Maraming instances na nasabi ko na ng mga previous interviews. So merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So sinisiraan nila yung isang kasamahan nila na ang sabi, si Johnny Buduan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. So yun ang kinikwento sa mga humaharap sa kanila na 4, yung 4. Pero hindi naman naniniwala yung 4. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalok. Attorney, nabanggit mo kahapon na may 5 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng court na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipapresent mo yung message, kailan namin na-expect. Yes. Attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes. May mga text messages nga sila, recording. So ipe-present namin yan pag mag-press con para mas malinaw. We go direct to the point later on. No? When are we expecting na mag-press con po tayo? Initially, inisip ko today sana Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I had to cancel it. But we should do it very soon. Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit nyo kahapon yung official one of the official from PNP na isa sa mga... Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang 2 retired PNP generals na dating nag-head sila sa CIDG. So yun yung mga clues. Pero ngayon, may mga active na policemen
na naging security personnel din kay Saldico. Katulad ng binanggit ko si Police Master Sergeant Johnny Calleja, no? Yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. Oh, may mga text messages yan. By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million. At hindi ako nagsabi kahapon na 20 to 25 million, yung isa sa kanila, na inofferan mismo. Pero alam ko rin yon dahil nire-report nila sa akin. Maski yung apat nagsabi sila sa akin. Attorney, can I get your reaction? Sinasabi nilang scripted lahat. Which one? All the process, the salaysay of them before pa in the nag-recast na court, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo nag-deliver kayo sa ganitong iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes Park. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun, no? Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. O sige, ituro mo muna yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa akin yung mga ombudsman lawyers. Attorney, satisfied kami. Alam nila yung mga addresses. Hindi si ombudsman, yung mga, meron kasing panel of investigators. Pero kung sabi naman po kasi Sandali ha, ano? po. Sorry. By construction? Ayun. Construction yun, no? Pero ito, attorney, kahapon kasi na-interview din namin si NBI Director Melvin Manibag after na nag-recant na, di ba, yung apat sa 18. Sabi niya, it just shows na itong maleta boys natin ay unreliable witnesses simulat sa ulpan. Doon sa apat siguro, pwede niyang masabi yan. Pero papaano yung 14? But you know, everything that Matipag says is unreliable also. Because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No? Ang dami niyang kabalbalan. No? Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. No? And we know each other. We know each other's background. So parang back to you. Because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero kahapon ito, mention ni Director. bago ko sagutin, no? Interrupt lang kita kasi merong isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend niya. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberdo na binigyan siya ng 5 million. And nilabas yun noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon, no? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberdo ng pera para bumaliktad? No? So parte si Matibag sa political operation na ito. Sir, quickly lang. I just want to hear your thoughts na kasi kahapon sabi din ni Matibag, di ba may nag-recant na apat. Pero sabi niya, kailangan pa rin nilang investigahan ito kasi yung identity ba talaga, kung sila ba talaga ito sa apat na malagapos. So, confirm sir, kung apat na nag-recant, miyembro talaga. Yes, I confirm it. And he doesn't need to spend public resources to establish their identity. Anong pakialam ng NBI doon? Sige nga, ang NBI,
investigates a crime, no? Anong crime ang ginawa? Hindi nila nilabas ang identity nila? Kasi kahapon i-explain naman ang nakamask kasi so baka iba na naman ito parang pagkagano'n. O wala namang crime eh, kung nakamask ka eh. Diba? OA lang si Matibag. Attorney, nabanggit mo kahapon may mga other witnesses na nagtrabaho kay Zaldico. Kailan namin ito ine-expect? Kailan haharap sa publiko? At ano yung mga pwede pa nilang isiwalat? May mga nasa likod, malalaking officials, may mga big fish pa ba dito, attorney? Huwag ko munang sagutin yan, no? Palabasin ko muna ang mga ito. It will happen, ma'am. Oo. And I'm telling you, mas mabigat ang sasabihin ng mga ito kesa sa nasabi na. Pero ibang witnesses ang mga ito. Sir, last two questions kami. Update naman kasi na-late kami. Update ako ulit sa situation natin ngayon. What's going on so far dito po sa Las Piñas RTC? Where are we now? Yes, what's delaying us is the transmission of the payment from online accounts to the account of the court. Medyo nade-delay yung electronic process, no? Pero kuwan na, almost done. Pero sa ano po ngayon again, lang update lang yung maleta po is for the record. Nasa detention facility sila ng Las Piñas Police Office. How do you feel about this? Attorney, kasi kahapon pa natin, ito din ang akad na sana, at least di ba makalabas na sila, makapag-bail. Pero ngayon, we are still here sa Las Piñas RTC. How do you describe this? Yun na nga eh. As a lawyer, I am also disappointed with the process that we are undergoing because this is not a normal process. As I said, I've been doing this for several occasions already as I am representing several accused in the past in my 26 years of litigation practice. And this is my first time to hear of some requirements, to listen to some inexistent grounds. So, it's quite an experience also for me. Probably po ba makakalabas today or by Monday? Ano po Yeah. yung laban? No, we're hoping, no? I think the OCC, the Office of the Clerk of Court, is doing its best also. Kaya sila nandito ngayon, even on a Saturday. So, ang problema lang talaga yung online na transmission ng payments. So, but the money is there. Walang problema doon. Yung sinasabi ng iba na kaya raw sila nakulong dahil hindi nakapagbayad ng piyansa, it's inaccurate. Your reaction sa sinabi pala ni Ombudsman kahapon ng Martin Romualdez is behind sa pagkakaan. Well, that's the opinion of the Ombudsman. I think he has explained himself well on why he believes that that is so. No? But for me personally, I think behind the recantation is not limited to the former speaker, but to other personalities also named in the affidavit. Usap ko po kasi I believe there was a meeting yesterday. Yes, but I stayed there for 5 minutes only kasi nagulat ako nung sinabihan ako ng staff ko na pinoposasan na itong mga sundalo, no? So bumalik ako kaagad dito. So the meeting was abbreviated. It took us 5 minutes only. We were just warming up and then I had to ask for their leave para makabalik dito. But we set a date for the next meeting to continue the process. Okay, the purpose of that meeting was for the Ombudsman to elicit or receive information from me or even evidence from me regarding the circumstances that led to the recantation. So, may iniwan na ako sa kanila na initial na mga evidence. Are you at liberty to discuss ano yung sa behind sa pagkakaan? Well, ang initial na naibigay ko sa kanila, some of the text message thread, no? Between doon sa nagsusuhol at saka dito sa mga sundalo. Para matinaw lang po ulit, I believe you mentioned this, sino po yung mga behind this sa pagkakaan? Yung obvious dito na sinasabi nila sa akin is isang Lynn Gutierrez
isang Nico de Los Angeles, no? Personally sinabi sa akin yan nung kinausap nung mga ito. And a lot more, no? Who are they, attorney? The Lin and the Nico? Well, they are supposed to be under the direction of someone they call Boss B. And I know who this Boss B is. Isang media operator ito. Media operator, si Boss B as in boy. Yes. Attorney, yun pong sinasabi na hindi daw po makakalabas ng pagka-weekly. What's the process po ba after posting there kasi Saturday po? Marirelease sila. Once we get the order withdrawing or recalling the warrant of arrest, and there is a part in that release order directing the PNP of Las Piñas to release unless they are held for some other reasons. Ganun yun. So, wala naman ng iba. Nakabail na kami sa iba. Attorney, last na on my end. Ano yung reaction ng sampo sa mga nakapit ngayon sa custodial facility after nilang mapusasan? And kagabi, sumisigaw pa sila na laban. Oo. That's, you cannot dampen their spirit, no? Kung ito, decided sila na ito para sa pamilya, para sa bayan eh. And pagka ganun ang pananaw nila para sa pamilya, para sa bayan ito, I think you cannot buy them out, no? Meron kasing iba na para sa pamilya lang. Pero pag dinagdagan mo ng para sa bayan ito, that is a very powerful sentiment, no? Kaya maraming namatay para sa ating bayan eh. You have our national heroes. Nagbuwis sila ng buhay para sa bayan. And that is a very strong sentiment. Attorney, hanggang ngayon ba, meron pa, maliban po doon sa 4, meron pa bang iba na mga inaalok sa kasalukuyan? Sa ngayon, tumigil na. Tumigil na. Pero the night, may deadline nga eh. May text pa nga dito yung nag-aalok. Pwede ba namin makita, attorney? Kaya nung pagpapakita mo sa amin dun sa text na may temptation. Nandito yung kwan eh. Sandali ha. Makikita nyo dito yung deadline eh. Hanapin ko lang dito yung deadline ha. Oh, ayan oh. Pwede ba namin Ganun sa Oo. Yan oh. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. top sabi no? Ang date niyan Kunin na yan, lang no? natin ka, attorney, mamaya. Kunin na lang. August 6. So last August 6 pa sir yung may last na O yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can you see the message? Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain nung offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan Ito. natin dito? Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Pagkano naman po ina-offer, attorney? Eh may kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap, no? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba natin pangalanan? Ibibigay namin lahat ito sa presscon, no? Pero hanapin ko yung ito. So makita kasi pinapasakay nila yung kwan eh, nagte-text. Ayan. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? So 8, no? Ayan. 8 meaning 8 million. Oo. Each, sir, each. 8 million each? Oo. Hanggang Attorney, para po sa 14? Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Attorney, pwede po ilagay sa dip-dip niyo po. Ganun yan po yung ng dip-dip po. Attorney, yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. Yan. retired? Retired na military officer. Military?
Salamat po, Attorney. No? So, yung So, parang kulang konti pag, dito. pag nag-usap kami ni Ombudsman, I would like to ask him about his pronouncement that those who are doing this may be liable for obstruction of justice, no? So kaya ipapakita ko itong mga text messages na ito and later on mag-a-affidavit din lahat ng mga sundalo na ito para makapag-build up ng case. Kasi So, wala pang update from them na binigay sa inyo or ni-notify sa inyo na nakapag-post siya yesterday? Hindi ko pa kinukontak eh. Hindi ko pa... Kasi we are very careful with our communications. Kasi alam nyo yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. Ang ginawa nga nila kaya nakakot yung apat, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na meron isang lalaki naka-face mask and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat. Sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain, pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No, and then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weakened stance, no, sa kanyang pinaglalaban. Attorney, anong comment mo doon sa sinabi ng ombudsman na ang Tapos konti yung cellphone mo. si Romualdez yung behind doon sa recantation ng APA? Well, yun ang conclusion or suspicion ni Ombudsman, no, na ang sabi niya, kung sino yung nag-benefit sa recantation, sila yung nasa likod nito. And I think I subscribe to that suspicion, no? And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince some of, may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So, marami sila, hindi lang naman si Speaker. Tapos, Attorney, nabanggit po niya Ombudsman Rimulya na parang ipatatawag kayo ng Office of the Ombudsman regarding doon sa recantation ng APA. Yes, actually, the purpose of the invitation was for me to share with them what really happened. And I had a punctuated meeting with the Ombudsman lawyers yesterday because I was informed na pinoposasan na itong mga sundalo kahapon. So mga 5 minutes lang ako doon, very early stage of the meeting, but I had to ask leave para makapunta dito, no? But if you notice the public announcement of the Ombudsman yesterday, sinabi niya, the lawyers, strategists, and advisors of people who are facing cases before the Office of the Ombudsman may be guilty of obstruction of justice dahil sa effort nila na mag-recant ang mga ito. No? Alam nyo, sabi nga niya, it is a desperate move because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant when the evidentiary value of the recantation later on will be of less weight than it would have been had they not recant, no? So, sabi nga niya, desperate. And I think there is, sa Tagalog ay tuliro kung paano nila harapin itong mga reklamo na ito. Like sa Senate, for example, Blue Ribbon Committee, ayaw nilang mag-investigate. Kasi tuliro sila how to respond with the allegations of this former Zaldico security personnel who, according to the assessment of the ombudsman lawyers,
have personal knowledge of what happened because they were there. They had the reason to be there because they were security personnel of Saldico. And what they saw were not hearsay, but they perceived what they saw through their own senses. No? Kaya ang sabi nga ng ombudsman sa kanila ay credible. And that is also one source of confusion for us because the ombudsman is saying they are credible and yet the National Prosecution Service are saying they are lying. And this is the situation where the Supreme Court in several cases had forewarned already that once a co-equal body already took jurisdiction of an issue, the other co-equal bodies should refrain already. And that is the doctrine of non-interference, no? And the doctrine of primary jurisdiction. Sir, Parang nabanggit niyo yung kagabi, may mga evidence po 25%. Gano'n po ikaw confident na yung evidence po nito ay malakas? Well, mga text messages ito, for one, no? And pwede naman natin i-verify yan sa telco. NTC. Second, may mga recorded conversations, although it doesn't comply with the requirements of RA 4200 to be admissible as evidence, no? But we might nonetheless let the public listen to those conversations and let those who feel that they are a party to that conversation to come out. No? So sabihin nila, ako ang kausap nung isang sundalo dyan. So in that process also, he or she will confirm na siya yung nag-aalok. Sa statement po. Yes. At pag kinonfirm niya na siya ang nag-aalok, he or she may be liable for obstruction of justice. Attorney, ano po yung mensahe nyo sa mga nagpapakita ng suporta kahit nasa online sila? We also saw na maraming gustong mag-reach out to help. Ano po yung message niyo for them? Opo, actually noong mga ilang buwan na ito na maraming nagme-message sa akin na gusto nilang tumulong sa mga kasundalo. Yung witnesses natin, no? Na kahit konting tulong lang para sa pangpamilya nila, etc. At matagal din naming ni-refuse yung mga ganun na naalok. Pero nung nagkaroon ng warrant sa arrest ang mga sundalo, nag-reach out sa akin ang ilang mga Facebook friends ko na, attorney, ang daming nagko-communicate sa amin na gusto nilang tumulong. At kinausap ko ang mga witnesses natin at sabi ko, I think huwag din nating i-frustrate yung mga kababayan natin na gustong tumulong because they want to be parts of this advocacy, this fight against corruption. Gusto nilang makisali kahit nasa ibang bansa sila o nasa liblib na mga lugar, ay gusto nilang sumali dito sa ipinaglalaban natin. And let's not deprive them of that, shall we say, yung patriotic feeling na nakatulong sila sa pinaglalaban natin. Attorney, for the record, ilan na yung nagagastos natin for the bail? Sa Caloocan Court, we spent about 679,000, no? In Muntinlupa, about 20,000 lang. In San Juan, 140,000, excluding yung mga ibang fees, no, yung GDF, etc., no, research fund, etc. But dito ang malaki. So it's 1 million mahigit, no? 1,030,000 plus. For this court alone? For this court alone. So nakapag-ipon din kami ng mga contribution galing sa iba't ibang mga kababayan natin. At again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kung po yan, ang value po niyan ay hindi natin makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas
na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Pagkus, ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin. No? So maraming salamat po. We will never ever repay you for your kindness and for your support and for your love of our country. Attorney, ano po yung reaction nyo na sinasabi po ng iba na kaya daw po nag-recant yung apat dahil nga daw po nakulong din si former Congressman Mike Defensor na allegedly sinasabi nila na siya daw yung nagfa-finance doon sa 18. Ito, number one, yan yung ginamit nilang panakot. No? At isusunod din daw akong makukulong. Pero pangalawa, yung allegation nila ngayon na Mike Defensor is financing refutes their own allegation kasi nasa kulungan siya. So, paano siya makapagbigay ng financial support sa amin? Nasa kulungan na siya. No? So, there is time really for truth to really come out. So, yung allegation ko nila na nag-finance, pati si Marcoleta ay sinabit nila. Well, na-meet ko lang si Senator Marcoleta nung nag-invite sila ng Blue Ribbon hearing, no? Hindi ko yan naman personally kilala. So, paano yan magbibigay ng pera sa amin? So, actually, nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin na nagpapadala, no? Ay nakakatulong din para sa pangkain nila, yung mga personal needs. No?